libre daw ang driver. Di ba driver ka? Ito na sana ha. Visual ah. Layo pa visual. Wow, ang haba. Asan? Of course, bibili tayo ng mga dried fish for pasalubong and stock na rin ulam. Yan ang haba. Okay, kung manday na. Daming bilihan. Ah. Dito kami sa taas ng bundok at nag-overheat ang sasakyan. May silaw na. Going home via Maliko Road. Ano na doon na? Maliko. Doon kami galing sa baba. Dati Tikwate. Kasi dati ti Santa Fe. Tagtangkit mo. Ato yung gaya, amno limusot ka to, diretso ka Tipilex. Tipilex ng bagsak mo. Hindi ka naman na. Oh, doon kami galing sa baba. Binigyawan ka nagbaset. Hindi, ganito na rin. Mas maluwang pa. Ano, magkilong dito basket. Forward mo, kilong. Ipababagit ko yung problema. Buti may convoy tayo. Hindi naman makalayo yata. May mga batong maliliit oh. Yan sa taas. Kakaloka. Babangasan atang din yung makasang natin dito sir. Hindi na nakangat-katangan. Los Angeles man dito. Yung baby oh. Oh, Enjoy motocross lang din siya. siya dito. Walang kuryente dito yata. Wala. Solar lights lang. In fairness ha, napakaganda talaga ng view dito sa taas ng bundok. Pauwi na kami that time at dyan kami dinala ng aming Waze. Actually, first time namin dumaan dito sa bundok na to. At nakaka-amaze nga naman. Pero sobrang tarik ng kanyang mga akyatan at as in paliko-liko siya. Maikli lang yung mga liko-liko niya kaya nakakahilo din guys. Pero masaya pong magbiyahe dito sa daan na to. At ang maganda, may mga kasabayan tayo dito sa daan. May mga nakakasalubong din tayong mga sasakyan, even mga motorists na gustong ma-shorten yung kanilang travel time. So dito sila dumadaan. Mas mabilis kesa doon sa Santa Fe at San Jose. So, kailangan lang ninyong isaalang-alang yung kondisyon ng inyong sasakyan kapag dadaan kayo sa daan na ito. Kasi napakahaba at delikado ang daan na to kapag hindi nakakondisyon ng sasakyan. So, gaya ng experience namin mamaya sa susunod na video, makikita nyo yung aming naranasan sa pag-akyat sa bundok na ito. Actually, kapag bago ka sa isang lugar, normal na liligaw ka. So, ang nangyari sa amin, nung pauwi na kami, gumamit kami ng app para masundan namin yung way palabas ng San Jose. Pero dito niya kami dinala. Kaya naman tinuloy-tuloy na lang namin ang aming travel via Maliko. So, ayan na nga, nasa bundok na kami. Nandito kami sa taas ng bundok at nag-overheat ang aming sasakyan. So kahit nasa ang lugar tayo, may mga mabubuti pa rin mga tao. So dito sa stopover namin na to, nagkarga kami ng tubig. At dahil may tindahan si ate at si kuya na may-ari ng bahay na yan, kumain muna kami at nagkape. Pero alam nyo ba, yung una at pangalawang bahay na pinuntahan namin, di sila nag-offer ng tubig.
sabi nila doon na lang daw sa susunod na bahay. Kaya kahit na overheat na yung sasakyan namin, pinaandar pa rin ng kapatid ko at nagdahan-dahan na lang kaming nag-move forward hanggang sa makarating kami sa lugar na yan. Medyo bumababa na yung temperature ng sasakyan. Pangatlong beses na naglagay ng tubig. Pag kinder, pwede na kami. So, andito na kami sa Hindi na natin siya pag-ice cream. boundary ng Nueva. Ecija ba to? Biskaya. Biskaya pala. Malapit na kami. Hilo na ako. Nandito pa lang kami sa Maliko. Alikot. Ayun ang mga GPS. Pangatlong tigil na namin yan. At sabi ng pinagtanungan namin, malapit na daw kami. Pero alam nyo ba, nakakatawa yung dyan lang nila doon. Yung dyan lang nila, parang 30 minutes to 45 minutes na biyahe pa. Kaya, yan, nagbiyahe na kami at malapit na daw kami sa labasan. Sa wakas, nandito na kami sa Aritaw. Buhay pa kami nakababa ng bundok. Wow! At gutom na kami, kakain na kami. Let's go! Baba na Raven. Baba na tayo patay itong sakyan. Thanks God, safe kaming nakababa ng bundok. So always pray kapag nasa ganun tayong sitwasyon. Aalalayan at gagabayan niya tayo. Magtiwala ka lang sa Kanya.